constitutional law expert. Attorney, magandang umaga, si Joel Suweng po ito. Good morning po. Good morning, magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo, attorney, ano bang panuntunan po ng saligang batas kung pag-uusapan po yung pagdadivest po sa mga negosyo na maaaring magkaroon po ng conflict of interest sakaling ikaw ay pumasok na sa gobyerno? Ang nakalagay ho sa ating Article 11, Section 1, yung accountability of public officials, bawal ho yung may interest ang isang public official dun sa mga private corporations na merong kinalaman sa mga kontrata sa gobyerno. Kasi nga ang ina-avoid nito yung conflict of interest na tinatawag o kaya yung maaring paggamit ng impluensya o boto ng public official para mapaboran yung private corporation. So ang requirement ho dyan under yung Code of Conduct of Public Officials, 67. kailangan mag-divest ka. Paano halimbawa po, Attorney Cayosa, kailan ka magda-divest? Kung ikaw ay mahalal na opisyal, bago pa ikaw ay sumalang sa eleksyon, kailangan nakapag-divest ka na? Or pwedeng kahit nahalal ka na, nanalo ka na, nakaposisyon ka, pwede kang in process pa rin ang pag-divest mo? Hindi ho, kinakailangan. Malinaw ho kasi yung RA 6713, no? Na pag may conflict of interest, dapat ho mag-divest ka within 60 days from the assumption of your office. So pag kandidato ka pa, hindi ka pa naman siguradong mananalo, hindi pa ho nagkikick in yung 60 deadline. days, okay. Pero once you assume office, ay nakalagay office sa batas, from assumption of office. So ibig sabihin, pag nanumpa ka bilang isang official ng gobyerno, magda-divest ka na within 60 days. Okay. Ano po ang sakop ng pag-divest? Nabanggit niyo po kanina, halimbawa, kailangan mo mag-divest doon sa yung kumpanya na may kontrata sa gobyerno. Pero paano po kung walang kontrata sa gobyerno? Pwedeng hindi siya mag-divest? Pag depende ho, for example, meron ho kasing administrative order ginawa si President Fidel Ramos noon. Pag ikaw member ng kabinete o yung full-time official ng gobyerno, executive branch, kailangan mag-divest ka. Whether or not merong kang merong possibility na may kontrata sa gobyerno. Kasi nga ang iniiwasan nga dito na yung posibilidad na makikinabang ka privately through your shareholdings dun sa mga powers o kaya yung privileges o kaya yung impluensya mo bilang isang cabinet member o isang official ng gobyerno. So that's insofar as the executive branch is concerned. Dun ho naman sa mga congressman, ang pinagbabawal ho ng constitution at saka din yung anti-graft. Opo. Ang nakalagay ho kasi sa sa Section 3H ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang pinagbabawal o illegal corrupt practices o yung may direct or indirect financial or pecuniary interest in any corporation or in any transaction na maaring mabibigyan ng pabor o kontrata ng gobyerno. So yun ho ang mga basihan sa lahat na ito. So the spirit and intention ng lahat ng mga ito, yung sa ating constitution, anti-graft, code of conduct, at saka yung rules implementing yung code of conduct, yung maiwasan ho yung even the possibility or perception na maaari kang makinabang. Does that extend to relatives too, attorney? Oo. Oho, magandang na itanong nyo yan. Hindi lang ikaw, kasama ho lahat ng mga kamag-anak mo up to the 4th civil degree. Ayun, so hindi ho pwedeng mag-divest ka, ibigay mo sa misis mo o sa anak mo. Hindi kasi maraming ganyan, attorney, kagaya ni, di ba si Saldico? Yung kanyang construction company, nandun yung kapatid niya, andun yung asawa niya, di ba? Andun yung anak niya. Pero wala na raw siya ron. So wala na raw siyang pakialam doon, Weng. Hindi pwede yun. Pwede ba yun, attorney? Well, siguro ang inaano niya hindi sa sakop dun sa executive order ng President Ramos. Yun ang prevailing rule ngayon, no, na
kasi hindi kasi siya executive eh. Mm-mm. Pero if you look at the dun ho sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sa tingin ko sakop yan nung Section 3 letter H kasi very broad ho yun eh. Directly or indirectly benefit, yung financial or pecuniary interest. Eh, di ba, pag congressman ka, gagawa ka ng ng budget. Tapos, siyempre, kung mangongontrata yung korporasyon ng iyong asawa sa gobyerno, meron kang indirect pecuniary interest doon. So, sabihin pa lang, malinaw din ho, sakop yun, yung within fourth Ayun civil pala eh. degree. sabihin pa lang na asawa ni congressman ganito. Oo. Hindi tapos na usapan, attorney. Kaya nga. Yung influensya pa lang ng pangalan ng mga opisyal, syempre mabigat na po ang dating. Tama. Kaya nga ho, yung unfortunately kasi, napabayaan ito eh. Ngayon lang lumulutang uli ito, di ba? But it has been a law that has not been strictly enforced. Kuminsan selective. So, maganda na nangyayari din ito at napag-uusapan natin para alam ng publiko at dapat alam niya ng mga public officials na mahigpit ito up to the fourth civil degree ho yung sakop nito. Ang nakakalungkot dito, Weng, di ba sinabi ng 67 ang kontratista? Di ba? Pero parang wala pa sumusubok yata doon sa batas, Attorney Cayosa. Wala nagtitest. Wala pang nagtetest doon sa batas, ano? Trabaho ho yan ng mga prosecutors natin, di ba? Meron, alam mo, meron... May prosecutors po kasi kontratista rin eh. Yun nga ho eh. Kung minsan, di ho ba, pati Lahat na COA, sila. kontratista. Yes. Opo. Pati juez, Minsan kontratista. undersecretary ng DOJ, kontratista rin daw. Diyos ko, ano ba yan? Kung minsan yun nga ho eh, yung bang nagiging systemic. Ibig sabihin, lahat ng branches ng gobyerno, pati yung mga oversight o yung mga mag-check sa o pati yung nasa judiciary, kung minsan sila ho, sangkot na rin eh. Kaya hindi ho naman nagkulang, marami na rin hong nagfa-file ng mga kaso tungkol dyan. Pero, usually, yung mga ordinary taxpayer. Pero nga, yun, nadidribble-dribble, walang nangyayari eh. Attorney, halimbawa, maraming opisyal ng gobyerno natin, executive, legislative, judiciary, sino ang magsasabi at sino ang dapat mag-check? Meron bang tanggapan ng gobyerno na nag-check sa mga business interest ng lahat ng taga-gobyerno and whether sila ay nag-divest o hindi? Kasi sa atin, ang alam lang natin, ang pagbasihan lang natin ngayon ay SALN. Di po ba SALN? Ang problema sa SALN, di ba sinasabi ko sa Joel, pag na-deposit na yan sa depository body, wala nag-check kung tama o mali ang laman ng SALN ng mga government officials. Unless may mag-question at sumabit sa mga corruption issues kagaya ng flood control projects. Tsaka lang masisilip. Saka lang masisilip. Pero as it is, meron ba tayong tanggapan, Attorney Cayosa, na sumisilip ng ganito ng wala pang singaw ng korupsyon? Meron ho. Ano pong tanggapan yon? Ombudsman. Kasi ang ombudsman under the Constitution, very broad siya at saka ang ombudsman. Meron o walang complaint, pwede kang imbestigahan kung may nakikitang mga ganyan. Di ba? Hindi nga lang illegal eh. Kahit unjust transaction. So ngayon, kasi yung DOJ, hindi rin ho yan mag-i-initiate kung walang private complainant. Kasi correct, opo. Yung West din, hindi naman yan pwede mag-desisyon kung walang kaso. Pero yung ombudsman, kahit ho walang kaso, malinaw ang kapangyarihan niya na pwede niyang sitahin yung mga ganyang mga relationship o yung mga pag-aari. Pwede siyang pwede siyang gawin ng moto proprio on its own. Pwede siyang kumilos ng isa-isahin itong matanggapan ng mga opisyal ng gobyerno. Correct. At dapat ginagawa nila yan. But unfortunately, yung mga nakaraang mga ombudsman, talaga ho namang walang masyadong nagawa. So sana, meron talagang, kasi hindi ho naman unlimited yan eh. There are just so many, simulan nila dun sa taas para leadership by example, di ba? Pero unfortunately, hindi nga ginagawa.
Alam mo, Weng, Baka sabihin kulang din sila sa tao, Joel. ay, isa yon sa mga, that's an easy excuse. Correct, No? oo. Napakadaling palusot nun eh. Pero sa Kongreso, Weng, meron naman ethics committee doon. Meron. Di ba, tataka naman tayo, bakit hindi Wala. mismo ang Kongreso nagpupulis doon sa kanilang mga ranggo? Hindi kumikilos yun unless meron silang nagrereklamo. Kasi nga, protecting each other. Correct. Di ba? Yun ang nakakalungkot. May ethics committee ang Kongreso pero walang sumisita dito sa mga kontratista na ito. Attorney Cayosa, wala bang moto proprio na maghain ng reklamo sa kanila? Pwede naman siguro any citizen of the Philippines, no? Pwede ho, any citizen of the Philippines. At may mga grupo ho naman. Ang problema kasi, hindi nila na-access yung information. Isa rin ho yan. Very weak ang freedom of information natin, transparency provisions ng ating mga batas. Ang ginagawa, pag hihingi ka, halimbawa ng mga kontrata, mga datos, yung salin nga lang, nung mga nakaraang mga taon, talagang pahirapan. Sa batas, sa konstitusyon, malinaw na public record yan. Tinago po Ganun yun. din yung mga kontrata, public record yan dahil nga ginagastusan ng pera ng taong bayan. Pero subukan nyo, humingi. Talagang paiikutan ka ng mga ahensya ng gobyerno, ng Kongreso at sino mang nasasangkot ng public official bago mo makuha yan. Kaya nga maganda sana, ombudsman talaga yun. At saka, alam mo, hindi ho rason yung konti ang aking tao. Kasi malinaw din sa Ombudsman Act at saka sa Constitution, may kapangyarihan ng ombudsman to deputize any prosecutor or investigator sa buong gobyerno. Meron siyang ganyang kapangyarihan. Hindi lang nagagamit. Dahil lang talaga itong issue ng pagda-divest ng government officials, unless may sumingkaw nga na issue kagaya ng mga corruption hindi issue, naman talaga natutupad. Hindi siya natutupad or hindi siya nagiging usapin, hindi nasisilip ng taong bayan, attorney. Well, nasisilip ng iba, kaya lang napapahirapan sila. It practically becomes impossible for them to build up a case. Kasi nga, hindi release sa kanila yung mga record na dapat public, yung transparency. There's a great pushback. Kaya nga nagiging kultura ng mga nasa gobyerno na pwede natin gawin ito. We have tayo-tayo dito, magkakasama tayo, bahala na ang bayan, bahala na si Juan de la Cruz. At kung umabot pa sa korte, ginagamitan talaga ng impluensya o korupsyon para hindi sila mananagot. May isa lang ko ihahabol, attorney kayo sa Joel. Doon sa kaso ng franchise, legislative franchise, ng solar ng bayan ni Congressman Leviste, ang sabi niya, yun po ay nawala na. 2022 pa. Oo, dahil hindi nga nabigyan ng mga permit yung kanya mga projects. So, good as wala na yung kumpanya. Parang nabaliwala na. Nabaliwala na yung franchise. Yun, okay lang ba siya doon na hindi na nag-divest at all? Well, hindi rin ho eh. Kasi, yung of course, sinasabi niya na wala na. But it remains to be seen. Yung kumpanya ba na-dissolve? Hindi naman. Meron ba siyang pangkisa? Meron. So, kung ano-ano yung mga detalye, yan, lalabas sa investigasyon. So, maganda para sa kanya at para sa lahat. Kung ano man yung resulta ng investigasyon ng ombudsman, edi saka siya sasagot. Kasi ang nangyayari ngayon, kanya-kanyang press conference na ho eh. So, kung minsan, naliligaw tayo at kung minsan, nalilihis tayo sa mga real issues. Diba? So, yung everybody anyway will and should be given yung due process. Investigahan yan. Okay. Attorney, extensive Sir, ang naging pag-alam natin dito sa isyong ito. But in the meantime, salamat sa oras po ninyo. As always, sir. Thank you. Good morning, sir. Maraming salamat. Magandang umaga po, sir. Good morning. Si Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert, mga kapuso.